A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittabi'al huda, meaning kapayapaan sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko, at isang kagalakan para sa akin na makasama ko ang aking mga kababayan sa ganitong mga usapan o mapagtitipon. Ako nga pala si Muhammad Rodriguez. Ang aking mother ay Bisaya. Ang father ko ay Bicolano, pero sa Manila ako lumaki. At ang aking experience o simula ng awareness ng pananampalataya ay nung ako ay high school, nag-aaral ako at napasama ako sa grupo ng mga kaklase ko na walang ginagawa kundi pag-aralan ang Biblia. Grupo ng mga kaklase ko na walang ginagawa kundi pag-aralan ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Pinag-aralan namin ang Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, Worldwide Church of God, Kingdom of God, Baptist, Adventist. Yun ang aming ginagawa bilang mag-aaral. Pagka-graduate ko ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school sa Quiapo, na kung saan ang may-ari ng institute ay protestante, na kung kaya 60% humigit kumulang ng aming mga instructor ay mga Protestant. Kaya nandun pa rin ang pag-aaral ng Biblia. At luckily, pagka-graduate ko doon ay nakapag-abroad na ako sa edad na 20 taon. Ang aking destinasyon ay Jeddah, Saudi Arabia. Kaya since 1980 hanggang ngayon ay 2014 na o 2000, ano ba ngayon ang ating year, ay more than 34 years humigit kumulang na ako rito sa Saudi Arabia. Nung dumating ako sa Saudi Arabia, puros mga disyerto pa ang Jeddah during that time. At ang nakita ko, nagkaroon ako ng tinatawag na interest nung nakita ko ang mga Muslim, nagpapatira pa sila. Sabi ko, parang solemn ang kanilang ginagawa, at bakit kaming mga Kristiyano hindi namin idinidikit ang aming mga noo sa lupa? Kaya sa pamagitan nito ay nagkaroon ako ng interest na pag-aralan kung ano ang kanilang pananampalataya, at meron ngang nagbigay sa akin ng banal na Quran na salin sa wikang Ingles. At ito ay pinag-aralan ko. Isa sa mga napag-aralan ko sa banal na Quran, ang mga disipulo ni Jesus ay tinatawag sila ng Allah na mga Muslim. Hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Ang mga disipulo pala ni Jesus sa banal na Quran ay tinatawag na mga Muslim. Alam nyo ba na ang pinakamataas na babae sa banal na Quran sa lahat ng mga babae na nabuhay sa buong daigdig hanggang sa pagkagunaw ng sandaigdigan ay si Birheng Maria? Wa id kalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan, pinili ka ng Allah, nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba, at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Sa loob ng banal na Quran, ang pinakamataas na babae at kagalang-galang sa lahat ng mga Muslim ay ang ina ni Jesus na sa Birheng Maria. Sa banal na Quran din, ang pinakamalapit sa mga Muslim ay yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Ang pinakamalapit sa mga mananampalataya patungkol sa pagmamahal ay yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na kami ay mga Kristiyano. Sapagkat meron sa kanila na mga totoo at hindi mapagmataas. Meron sa kanila na maalam na mga preacher, mga monghe at mga pari. Ito'y kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung narinig nila ang revelasyon na ipinahayag kay Propeta Muhammad
ay umapaw ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata at napagtanto nila ang katotohanan. At pagkatapos ay tinanggap nila ito at sinabi nila, kami ay naniniwala at sumasaksi na kami ay mga Muslim. Nakalagay din sa banal na Quran, ang kahimahimalang pagsilang ni Jesus. Nakalagay din sa banal na Quran kung paano isinilang si Birheng Maria, na kung saan ang kanyang paglaki ay napakadalisay. Nakalagay sa banal na Quran na ang pagkain ni Birheng Maria ay hindi nanggagaling sa ibabaw ng kalupaan. Ito'y nagmumula sa kalangitan na ibinababa ng Allah bilang pagkain niya. Nakalagay din sa banal na Quran ang huling pagtitipon na tinawag ng mga Kristiyanong The Last Supper. Ang huling pagtitipon ni Jesus at ng kanyang mga disipulo, tinawag itong Al-Maida. Ibig sabihin ng Al-Maida, ang lamesa na punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan. Sa Islam, ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Yun ang paniniwala ng Quran. Yun ang paniniwala ng mga Muslim. Sino ngayon ang tunay na sumusunod kay Jesus? Kasi sa banal na Quran, sabi ng Allah, merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kung babaybayin natin at pag-aaralan, tama ang banal na Quran sa kanyang sinabi na merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw ay saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay kasama sa dating daan, hindi papayag ang Romano Katoliko. Kapag ikaw ay Methodist, hindi papayag ang Baptist. Nandyan ang born again, nandyan ang Mormons, nandyan ang Church of God, nandyan ang Kingdom of God, nandyan ang Assembly of God, nandyan ang Jesus Miracles Crusade, nandyan ang Jesus is Lord, nandyan ang ako na nga. Ito yung katibayan na merong nakialam ng tunay na katuruan ni Jesus. At sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. At hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, meaning ang aklat, ang banal na Quran, kundi upang linawin, upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Palagi na lamang sa atin babalik si Jesus. Palagi na lamang sa atin magugunaw ang mundo. Nandiyan ang Millennium 2000, nandiyan ang May 21, nandiyan ang December 21, nandiyan ang 2012, nandiyan ang November 1989, hindi naman nangyayari. Wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagpapahaba ng balbas ni Jesus. Mula sa tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Wala nang nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi na tulad ng pag-aayuno ni Jesus. Wala nang naguhugas ng kamay at paa bago magsagawa ng pagdarasal na tulad ng ginagawa ni Jesus. Wala nang nagpapatira pa na kung saan idinidikit nila ang kanilang noo na tulad ng ginagawa ni Jesus, at wala na ring nagtatalukbong na tulad ng pagtatalukbong ni Birheng Maria. Ang lahat ng ito, with all respect, ay makikita lamang natin sa mga kamusliman. Ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ang sinumang nakarinig nito at hindi gumawa ng anumang kaparaanan upang tuklasin ang pagiging totoo ng salitang ito, ay mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, alam naman natin na ang turo ni Jesus
ay kabilang sa 10 utos. Ano ang pinakapangunahing utos? Thou shalt not worship other than God alone. Sa nag-iisang tagapaglikha lamang na bukod tangi ikaw ay sasamba. Yun din ang turo ni Jesus. Siya mi Israel, Adoni Elohim, Adoni Echad. Meaning, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kaisipan mo, at ng buong pagkatao mo. Yun ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Kaya nung napakialaman ang turo ni Jesus, ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, walang 3 persona, walang intercessor, walang intermediary, walang tagapamagitan. Hindi ka pwedeng gumamit ng pangungumpisal o paggamit ng mga rebulto. Kapag ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang Diyos, wala kang gagamitin na mga tagapamagitan. Walang pamahiin, walang pagsunod sa maling katuruan, walang mga tinatawag na paniniwala sa horoscope, sa panghuhula, sa agimat, sa anting-anting, walang paniniwala sa pongsu, walang paniniwala sa Golden Buddha. Yun ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba. Sapagkat ang sinumang nagkamali ng pagsamba, ito lamang ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang sinumang sumamba sa iba, bukod sa nag-iisang tagapaglikha at namatay siya nang hindi nakapagsisi, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Isa sa dahilan, sapagkat tayong mga Kristiyano ay nahati tayo sa 2 pananaw. 90% to 95% kabilang ako, dahil ako ay dating Romano Katoliko, si Jesus sa atin ay Diyos at anak ng Diyos. Ito ang itinuro sa atin. Subalit, ang mga saksi at ang mga iglesia ni Kristo salungat sa ating paniniwala. Sa kanila, si Jesus ay propeta. Kaya nahati tayo sa 2 pananaw. Si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos, si Jesus ay propeta. Ang bawat isa'y nag-aangkin na sila ang tama. Yun ang nakalagay sa Quran. Ang bawat isa'y nasisiyahan na sila ang tama at ang iba ang mali. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, dahil sa kaimahe mo lang paglikha sa Kanya. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Inihinga ang espesyal na espiritu sa bukas na dibdib na kasuotan ni Birheng Maria at umabot ang espiritong ito sa kanyang sinapupunan at siya'y nagdalang tao. Lumabas na isang batang sanggol, naging isang bata, naging isang binata, naging isang binatilyo, naging isang mama. Paano kung sa kasaysayan ng sangkatauhan ay meron pang mas higit na nilikha kaysa kay Jesus? Si Adam, ang ating ninuno, ang kauna-unahang tao. Si Adan ay nilikha ng isang mama kaagad. Inihinga pa ng Diyos mismo ang espiritu kay Adam, kaya ito nagkaroon ng buhay. Walang ama at walang ina na pinagmulan. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang at nilamnan. Si Eva ay galing sa lalaki, samantalang si Jesus ay galing sa babae, at si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan. Sa tingin nyo kaya, sa paningin ng Diyos na pinakabakapangyarihan, meron bang mahirap likain sa mga nabanggit? O lahat ito ay napakadali lamang sa paningin ng Allah? Ito'y nilikha ng Allah hindi para sambahin, upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig na ang Allah ang siyang may kakayahan na gawin ang anuman na kanyang nais. Ang kaligtasan, isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Submit. Submit yourself. Ito ay nangangahulugan ng salitang Muslim sa wikang Arabic. Alam naman natin ang kasaysayan ng mga propeta. Nung pinalaya si Adan at si Eva sa paraiso, dito sila ibinaba sa gitnang silangan. Dito rin nangyari sa gitnang silangan ang tinatawag na dilubyo. Nung kapanahonan ni Propeta Noah, dito rin sa gitnang silangan nangyari ang kapanahonan ni Propeta